Ito pong isa, kapungan nito ay Orly Gutesa, Break Silence. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Ito po yung isa, no? Pangalawa, Tawa si Soto eh. Parang kilala ko sino pakalat niyan. Sabi siguro sa utak. Effective! Naku, panigurado ko mga kababayan, hindi tatalakayin ng mga Talyanista at Ensaymada yung nangyayaring hearing na yan sa Senado kaugnay sa fake news kasi sila ang number 1 na pinakamatinding magpakalat po niyan mga kababayan. Kaya naman dito sa PH Update, tayo na kung sasalansan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumama sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. By the way sumilip ho tayo doon sa napakalupit na talakayan nitong si Madam Pam at nitong si Sir EB dyan sa Great Conversation. Mag-subscribe ho kayo. Naku, napakalupit ho ng pinag-uusapan nila dyan. Tsaka talagang malalimang pagtalakay sa mga issue ngayon sa ating bansa. Dyan ho kayo makinig. Heto, rekta ho tayo dyan sa nangyayaring hearing sa Senado. Dito si nag-ugat ho itong hearing na to doon sa anti-troll farm bill nitong si Senator Robin Padilla. Panoorin ho natin mga kababayan. Game! thank you Mr. Chairman, pasensya na po ako'y Balagbag mga kababayan. ako'y O teka lang ha, yung kay si Rapi Tulfo, hindi fake news yun. Yung wala siyang ginagawa dyan sa Senado, hindi fake news yun. Yung binigo niya, yung mga bumoto sa kanya, hindi fake news yun. Yung nagtitrip siya ng 250 to 300 pesos, 300,000 pesos sa mga Viva Film artists, hindi fake news yun mga kababayan. Totoo ho yun. Inamin na nga niya, di ba? O, ba't nandyan ka? Wala namang fake news sa sinasabi sa'yo, inutil ka. Wala kang ginagawa. Naku, Lunis ngayon eh. No, gusto nating magpakabait. Gusto na ayaw na nating bumalagbag talaga. Yung kalmado na lang ba? Yung talagang si Tulfo. tuwa lang kanina umaga sapagkat napaka-perfect ng timing. Ako po yung nagbabasa ng dyaryo. Nabasa ko po yung column ni Miss Eleanor Pinugo sa PDI, no, Philippine Daily Inquirer. At if I may quote yung sinabi niya, at ito'y parang na-endorse yung 191. Sabi niya, the recently released Global Digital Report 2025 ranks the country, she means the Philippines, third globally in average daily time spent online, with Filipinos spending an average of 8 hours and 52 minutes higher than the worldwide median of 6 hours and 38 minutes. Children in the Philippines begin independently accessing the internet at around age 10, and the extended time they spend on social media significantly increases their vulnerability to online harm. Risks to include cyberbullying, phishing, exposure to violent content, and more severe forms of exploitation such as grooming and blackmail, coercion for sexual acts or images. Sabi ko lang, gusto ko lang mailagay on record yung sinabi niya sapagkat hindi naman siya isa sa mga imbitado dito, pero puntong-punto rin sa mga sinasabi natin na dapat talagang pag-usapan. Kaya with this, aside from my attention being caught, siguro marinig natin din naman ang mga sasabihin ng ating mga resource persons tungkol dyan at sa lahat ng mga batas na pinag-uusapan mo. Maraming salamat, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Ihingin ko lang po, baka meron pong opening statement si Senator Marcoleta. yan. Wala po, si Senator Tulfo po. Ay, Maraming salamat. teka lang, ba't pa mag-opening statement yan? Kumusta Brad? Kumusta yung mga Viva Max artists? Kumusta naman? Ano ba? Swabe ba? Swabe? Salamat, Mr. Hindi, swabe yung pagsayaw dun sa Christmas party. Kayo talaga, Chair. oo. Napapanood nga po talaga itong hearing ito. Thank you for this hearing. Dahil recently, lumalala itong tinatawag na fake news sa social media. Isa po ako sa biktima nun. Siguro some of the senators as well. Nakapost doon yung mukha ng victim and then nalagay doon yung kinukote siya na kahit hindi naman talaga na sinabi yun. At ang masaklap pa, meron ng tinatawag na AI na magsasalita yung victim at may sinasabi na wala naman talagang katotohanan. I think what's important here dito is paano matitake down yan for now habang wala pa tayong batas, matitake down yan agad-agad kasi kung minsan tumatagal umabot pa ng isang linggo, mabagal mag-take down ng TikTok, Facebook, YouTube, and then kalat na kalat na ni-repost iba't ibang mga platform bago pa ma-take down, kawawa naman yung victim. Yun po siguro for now, yung muna yung statement, Mr. Chair. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator Tulfo. Siguro po, bago po magkaroon ng presentasyon ng ating mga resource speakers at mga panauhing pantangal, maganda po yung unang tinanong muna. At alam ko po na lahat ay gustong makarinig kung ano po ang sagot doon na sinang-ayunan po ng aming Ginoong Pangulo. Paano po kaagad siya matatanggal? Pwede po nga tayo munang tumalon doon bago po ako tumanggap ng inyong mga statement. Unahin ko na po sa kanan dito po kay Police Colonel Larry D. Buansi, Directorate po for Police Community Relations. Opo, yung una pong katanungan na nanggaling po kay Senator Tulfo na sinang-ayunan po ni SP. Magandang araw po sa ating lahat, to the honorable senators, to all members of this body. Nandito po yung team ng Philippine National Police, kasama po natin yung sa head ng Directorate for DIDM, lead ng ating team ngayon sa Philippine National Police by Colonel Pablito Osmod. Tapos nandito rin po yung team from the Anti-Cybercrime Group ni Police Colonel Alex Lorenzo and me from the Directorate for Police Community Relations. So as to the first question po sir, can I ask the representative from the Anti-Cybercrime Group,
Police Colonel Alex Lorenzo, sir. Opo. Yes, Mr. Chair, maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Yun po ang ating mga challenges ngayon. Yung immediate na takedown. Tayo po ay dumadaan po sa proseso kung saan po yung complainant ay pupunta po sa opisina po natin at magpa-file po ng complaint. At tayo po ay gagawa po ng sulat papunta po sa kinaukulan kung ito po ay sa Facebook, kung ito po ay sa Twitter for immediate. For example po sa Facebook, meron lang pong immediate sila ng mga for takedown kapag ito po ay threat to national security, terrorism, tsaka yung po sa mga protection sa ating kababaihan at mga kabataan. Yun po immediately nagagawa. Isa po na nakikita namin. Sorry po, sir. Gaano po yung ka-immediate? Tanong ko lang po. 24 hours po na 24 hours yan, po. actionan po agad nila. At Nakakatawa ka, paano naman yung mga nasa Malacanang? Paano naman yung kay Auntie Claire? Diba? Yung paano yung tipong sasabihin nila nag-resign, sinibak pala. Fake news yun eh. Hindi naman nati-take down yun eh. Diba? Tagal na nga dun sa, sa RTVM, nandiyan pa rin. Facebook tayo ng Facebook, FB tayo ng FB. Yung mismong Malacanang, minsan dyan ang gagaling yung fake news eh. Paano natin iti-take down ang bunganga ni Auntie Claire, yung malaking katanungan ho dyan mga kababayan? kinikilala naman nila ang ating opisina kapag tayo po ay nagko-coordinate sa kanila. At ang isa rin po na nakikita naming malaking challenge po is yung ating Facebook and Twitter, yung dati pong Twitter. Pag ito po ay based sa Amerika, wala ho silang mga libel, mga nakaso. So yung kanilang treatment, kahit ito po ay nangyayari sa Libel doon. Pilipinas, Sa atin lang ho, kasi mga politiko iyakin. Sa Amerika walang libel, no? Pero sa Pilipinas, pagka si Avante, sinabihan mo na nagagalit ka agad, yun ang problema mo dito, di ba? Dapat na rin, decriminalize na yung libel na. Pero sa tingin ko ngayon, ito si Tulfo, di ba, advocate siya dati, nang decriminalize yung libel na yan. Pero sa tingin ko ngayon, hindi na yan. Ayaw na niya. Kasi marami-rami pang kakasunod. ay hindi po nila kinukonsider dahil tayo po mayroon po tayong libel, sa kanila po wala. Kaya ito po ay dadaan sa proseso, kaya hindi po ito nakakapag-take down kagad. Yes, sir. Ang concern po ni Senator Raffy at ni SP po yung ma-take down po agad eh. Meron lang pong pinipili pala. Tama po Mr. Chair, yung mga nabanggit ko po, ito po immediately na take down nila. Pero yung mga kaso po, just in case po yung libel, ito po ay kagaya po sa kanila, sa Amerika, wala pong libel case. So, ang treatment din nila doon sa kanilang platform, kahit ito po ay nasa ibang bansa, ay hindi kagaya po ng treatment natin dito dahil tayo po merong kaso doon sa libel. Po ang PNP pala, meron na po kayong authority na magsabi sa Facebook o Request take po, down. sir. Request po, ating opisina, nagre-request po tayo for takedown for this matters, especially terrorism, rights po ng children and women, and yung ating po nabanto yung threat sa national security. yung character assassination po kaya. Ay, yun Katulad po po yung ng pinagdadaanan matagal pong mga past few weeks ka. Talagang si SP po talaga ang character assassination. tama po na Mr. Chair. Si Tito Soto, hindi naman, ganoon siya naturuin, hindi naman. Walang gagawa niyan kay Tuta. Tuta naman talaga siya eh. Ano ba, tanong ko sa'yo, Sen. Robin tayo, ika nga nasa isang bangka tayo pagdating sa mga pinaglalaban dito sa ating bansa. Unang tanong, sa kabila ng mga nag-uugnay na kapalpakan sa administrasyon itong si Marcos Jr., anong ginagawa ng SP nyo? Character assassination mo pagka sinasabi ng ating mga kababayan na tuta siya ni Marcos Jr.? Ito pa, pangalawang tanong, siya ang Senate President. Hindi man lamang niya makumpasan ang kanyang Blue Ribbon Committee Chairperson na ipagpatuloy ang hearing niya sa Blue Ribbon dyan sa mga anomalyang flood control project. Bakit biglang naitigil ang hearing? Anong dahilan? Kasi tuta talaga siya ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez. Una sa lahat, nung lumabas si Saldico, lumabas yung itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Tingnan niyo mga kababayan, yung naratibo kahit yung si Tuta Soto, yan. Anong magagawa natin? Pinawi, tawag dito, pigi daw yung notaryo. Kasi ganito yung pinapalaki nilang issue. Maya-maya sasagot na naman itong si Lacson. Very orchestrated yung pagsasalita nila mula dyan sa Malacanang hanggang dyan sa Senado. Ngayon sabihin natin hindi siya tuta. Sabihin natin yung pagtawag sa kanya na Tuta Soto o mahilig mag Pepsi instead na Coca-Cola. Yung amo niya Coca-Cola hilig siya Pepsi eh. Character assassination ba? Hindi. Yun ang realidad di ka nga. Pero kung hindi ginagawa ni Soto yan, wala namang mababato sa kanyang ating mga kababayan. Kaso ang problema dito, ang ingay. Dinig na dinig ng lahat. Kitang-kita ng bawat isa. Pagka merong ginawa yan si Tuta Soto, ramdam ng ating mga kababayan. Marami sa ating mga kababayan ang nagsasalita at hindi popular ang ginagawa ng Senado, especially dyan sa issue ng mga anomalyang flood control. Kaya nasasaktan sila. Pero kung ilang grupo lang ang nagsasalita dyan, halimbawa yung mga aktivista, yung mga pasigaw-sigaw sa kalye, hindi yan ramdam ni Soto. Ba't sila nasasaktan? Kasi sobrang dami na nagsasabi. Pero itong kay Senator Dante Marcoleta dito, yung napakaraming tutulong-tulong sila mga Dilawan, Pinklawan, Talyanista, Ensaymada, Makakaliwa, lahat yan tulong-tulong. Pero kung isang grupo lang ang hindi may gusto dun sa ginawa mo, ibang usapan mo yun, sigurado hindi ramdam yan. Gaganyan nilang ni Tuta yan. Kaso buong sambay ng Pilipino ang bumupuna sa pagpapatakbo nitong si Tuta Soto dyan sa Senado. Yun. Hindi po ba yung threat din sa national security? Hindi tayo gaano nakapag-react kahapon kasi marugdog ang ating pakikinig kahapon sa mga kaganapan dyan sa Senado. Talagang yung bycam, talagang inaano natin yan, tinutukan natin. Kasi kita nyo naman mga kababayan, dapat alas 6 mag-aano sila, di ba? Magtutuloy sila. Nakanto ka. Anong oras na? Pinapos na lang nila yung live stream, hindi sila nagtuloy. Mga walang iya talaga to. Bakit hindi ba sila nagkasundo? Na yung mga congressman talaga parang mga siraulo. Ay, Rupos, amaya ka siya, nilang yaka Rupos. Kalma. Ayaw muna natin magalit ngayon. Kaya hindi ko pinasadaan yung kay Rupos Rodriguez, hindi digil ako dyan kay Rupos eh.
security dahil number 3 po sa posisyon sa ating bayan yun. Una, Presidente, Vice President, susunod ng Senate President. Hindi po ba yun, sir, kasama doon sa security threat? Tayo po kasi nagre-request lang po sa kanila. So sila rin po talaga ang nasusunod dun sa kanilang platform, no? Dun sa kanilang community standards na tinatawag. Pwedeng idagdag doon? Sila po ang naglagay lang nun? Sila po ang naglagay? O nasa kanila po yung yung community standards na ganun po, sir. Yun po yung kanilang nagiging basis for that immediate takedown. Yung mga bagay naman po na wala doon, ito po yung dumadaan talaga sa proseso. Nagko-complain po sa atin sa opisina, pinaprocess po natin yung mga legal action na yun. Kagaya po nagwa-warrant po tayo for disclosure ng computer data, warrant to search and seize and examine computer data. So lahat po yun dadaan sa korte kaya dumatagal po. Ang concern lang po talaga, sir, yung ma-takedown kagad eh. Yung pong kaso talaga, naku, tagal yan, sir. Ako lang yata ang may record na pinakamabilis na kulong sa Pilipinas. Tanungin ko po sa ibang gobyerno, Department of Justice. Tanong ko lang po. Pwede po bang isama doon? Sabihin sa Facebook o kahit anong social media platform na isama din yung character assassination? Mr. Chair, good morning po. Paano natin i-define yung character assassination? Halimbawa, yung pinangsisira kasi yun, paninira yun eh. Paninira ng isang individual. Paano kung ginagamit na paninira sa kanya? Talagang ginawa niya naman sa mga nakalipas na panahon. Ititig down din niya, Senator Robby? Hindi ko gets ha. Siguro kailangan pa natin mapanood ng medyo matagal ito ha. Kailangan pa natin mapanood ng medyo matagal. Doon po kasi operation ng kanilang community standards, sila po kasi talaga yung nagsiset nun. Right now, hindi pa po natin silang pwedeng puwersahin na sabihin sa kanila kung ano yung kailangan naman ng community standards. Ano lang po kasi ngayon, ang Consuelo is talagang strong po kasi yung laws natin on protection of women and children. So kapag po yun yung mga request natin for takedown and request for subscribers information ng mga accounts na nagpo-post ng mga ganong mga offenses, agad naman po sila nagre-respond. Pero yung pong Pero kasi ma'am, pag pinalawak kasi natin yung character assassination, kasama din ang family ni SP, kasama din ang family ni Senator Raffy pagkaambanat sa kanila personal, di ba? So di ba dapat siguro kahit man lang nag-ooperate sila sa bansa natin, wala tayong kapangyarihan para sabihan sila? Wala. So para po maano natin sa batas, maisulong natin. Yung lang pong gusto namin malaman, wala tayong kapangyarihan. ngayon po, wala. I mean, yung nasa law po kasi natin sa Cybercrime Prevention Act, technically and legally, may jurisdiction po tayo. Pero Meron. wala lang po tayong mekanismo para ipasunod sila dun sa mga orders ng mga law enforcement authorities natin. May jurisdiction na po over cybercrime offenses. Pero Pero doon sa pag-takedown, dapat kailangan na talaga yung batas mo, SP. So kailangan na talaga. Lalo na po sa fake news. Kung minsan kasi yung mga namimintas, yung mga namimintas sa atin, opinion nila yun eh. Napapakita sila sa akin, wala akong magagawa. So opinion nila yun. Pero yung hindi totoong balita, yun ang pinakamasakit sa lahat. At yun ang isa sa mga tingin ko. Sige nga, ano yung mga hindi totoong balita? Na noong lumabas si Zaldico, biglang tumigil yung Blue Ribbon Committee hearing? Asa na? Ngayon mag-wrap up na. Maglalabas ng partial committee report. Tapos tatawagin kayong aso ng Malacanang, gagalit kayo? Anong toko? Kung na dapat nating talagang harapin sa nitong pandinig ninyo, Mr. Chairman. Thank you very much. Salamat po, SP. Sa Pico po, naku, ang aking mga kaibigan. Opo. Paano po yan? Wala daw po tayong power sa Facebook o sa kahit anong social media platform na meron lang daw silang pamantayan at tayo ang susunod. Bigat po na. Tayo ang susunod sa pamantayan nila. Pambihira. Hindi po ba pwedeng pwersahin natin yung mga yan na pagka fake news naman at nakaka-apekto? Magandang umaga po, Mr. Chairman. As far as Yusek Ramon Ilagan, boss. magandang umaga po. And to all the distinguished members of the Senate, to our SP, magandang umaga po. So as far as the PCO is concerned, so that's really beyond our control to take down. Ours is purely on, number one, is really to educate our people. At naniniwala ho talaga ang PCO dyan, Presidential Communications Office, na because of the spread of fake news talaga, ang dami hong naaapektuhan na miyembro ng pamilya, maging ho siguro yung efforts natin sa gobyerno sa pagtulong ang mga business establishments. So what we have launched since 2023, actually, nag-launch po ng Media Information Literacy ang PCO about it. So para at least magabayan po ang ating mga mamamayan hinggil sa spread ng fake news. Kasi first of all, siguro maganda rin pong i-identify natin ano pong pagkakaiba ng fake news do sa misinformation at saka disinformation. And I think with this hearing po is malaki po ang maitutulong nito. Now, part of that Media Information and Literacy campaign, which we branded also as the Maging Mapanuri sa lahat ng mga lumalabas sa mga social media po natin. So the name itself is a deliberate call to action to encourage Filipinos to become discerning and critical thinkers. So based on this, part of this Maging Mapanuri, ini-educate din po natin ang ating mga kabataan tungkol dito. So may mga information campaign po na inilalabas ang Presidential Communications Office about this. Opo, napakaganda po niyan, kaibigan. Ang point lang po kasi namin, yung pag-take down sana kagad, wala pong kapangyarihan ang Pico para sabihan ang Facebook na isama yung Tapos ibibigay pa natin sa Pico yung kapangyarihan para mag-take down o magsabi sa Facebook na mag-take down. Nanakantaw ko lahat ng kritisismo kay Marcos Jr. Tinake down na ng Pico. PCO, di ba? Sila na lang nag-take down.
Diba? Lahat na lang yan, imamark nila as fake news. Lahat ng nag-live, nagsasalita, nagmagawa ng post, pumupuna sa pamahalaan. Lahat yan fake news sa kanila eh. Sa totoo lang ha, pagka sinabi natin inutil si Marcos Jr., walang nangyayari sa pamahalaan, pabagsak ang ating ekonomiya. Automatic yan, kung may kapangyarihan ng PCO, ititig down nila yan. Kung meron man tayong pagbibigyan ng kapangyarihan na yan, yung digital literacy, yung social media literacy, okay yun. Turuan natin, hayaan natin maging edukado ang ating mga kababayan. Pero lahat na lang nagsasalita, dapat take down. May problema tayo dyan. May problema, lahat ng nagsasalita against sa pamahalaan, sigurado iti-take down. Kasi nga ngayon pa lang mga kababayan, kahit totoo na sinasabi natin, minamark nila yan as fake news. Bakit? Kasi nasasaktan sila. Pag sinabi natin parang walang pinupuntahan ng administrasyon na to, anong sagot ni Auntie Claire? Hindi, ang ganda ng ekonomiya natin, di ba? Kahit ang daming nagugutom. Ganun mo yun. E di kung meron silang kakayahan na ganyan, layari na. Hindi nga magkakahindot-hindot ng social media sa Pilipinas. Halimbawa lang po ito ha. Pati po ang Pangulo ng Pilipinas. Ang dami din pong fake news sa kanya tungkol sa pamilya niya. Hindi po ba kayo nababahala doon? Of course, maging po ang opisina ng Office of the President, ang tanggapan ng Senator Robin naman, fake news daw, kaungay sa pamilya niya. Mismo, si Sopik. Dapat pagka ganun, Sen, ano yun na, fake news sa pamilya niya, isunod-sunod na natin yan. Ano ba yung fake news sa pamilya niya? Pero lang nagdudruga siya, di ba? Ibang usapan yun, hayaan natin si Senator Amy Marcos ang magsabi nun. Pero lang yung inutil sa pagiging presidente niya kasi kitang-kita naman ang resulta sa ating Pero lang yung hindi siya nakialam sa pag-aresto dito kay dating Pangulong Group A. Ano bang fake news sa unang pamilya? Ano ba yun, Senator Robin? Isa-isahin mo para ating sagutin dito sa PH Update. Ika nga tingnan natin kung totoo fake news talaga. Kung fake news yan, pagka sinabi si Marcos Jr. ang gumurgor dito sa individual na to, at hindi naman, sasabihin natin fake news yan. Pero pagka sinabi natin, sinasabi ng fake news si Marcos Jr. ay napakagaling na presidente at napapaigi ang kabuhayan ng bawat isang Pilipino. Aba, fake news yan. Diba? Fake news yan. Fake news yan. Hindi, totoo yun. Yun ang totoong balita. ating Pangulo. Nagiging Si Robin, hindi kita binabanatan dito. Alam mo yan. Kaya ko lang naman pinasadaan to kasi nandiyan si Senator Marcoleta. Kasi sigurado ako sasalansan niya yan dyan. Yung ika nga yung... Di ko naman siya... biktima rin po ng fake news. For example, halimbawa, mga pag-a-announce ng mga link, yun hong sa mga suspension ng mga klase, Yan. yun hong walang pagpasok. Nagiging Madaling i-verify yan. Nandiyan yung teacher para sabihin merong pasok. Hindi big deal yan. Hindi big deal. Kabalbalan yan. Merong official Facebook page yung mga universidad, eskwelahan, kung ano pa man yan. Kaya opisina, meron silang official page, meron silang group chat at sasabihin na hindi fake news yan, pasok kayo. Madaling i-debunk yan. nagiging victim din po ng fake news, no? So, Fake news. Mr. Chairman, please, thank you. Yun nga po yun ang siguro ang tinatanong po ng ating chairman, yung kung ano pa ang mga pwedeng mapamamaraan. At saka Si Senator Robin, nagpapaka-statesman. Hindi ako galit sa kanya. Papaka-politiko ba? Yun yung politiko. Politiko naman talaga siya. Tayo hindi tayo politiko. Kaya kung makabalagbag tayo, tunog ordinaryong Pilipino. Sa isa na, Sen. Robin, kailangan mo yan sa Senado. Kailangan yan. Siyempre, ika nga, collegial kayo dyan, di ba? Kung sakaling meron kang gustong ipasang batas, naiintindihan natin yan. Kailangan mo makasama. The best yan. kung pwede makita natin dito para paggawa natin ng batas. Like for example, mayroong lumabas na fake news na tinatax ko raw yung mga ano tawag dito, yung lahat ng gumagamit ng Ala ko, Peps. internet na mga ang tawag nila, mga content creators, tinatax ko raw. Sabi, gusto kong patayin ng lahat ng content creators Hindi ba? Ba't ko gagawin yun hindi ba? Ako nga kalaban ng tax Ayoko madagdagan ng tax. Kung pwede ka, babawasan natin ang mga tax. Kakampi ko ni Senator Marcoleta sa alisin yung bat Hindi ba? Pero, ang dami naniwala. At saka maraming tawag dito yung... Ano talagang kailangan yung digital literacy? Digital literacy. Kasi, alimbawa, ako nakabasa nung sinasabi na yung SP, isa-search ko yan. Isa-search mo yan Hanapin mo doon sa mga makatotohanan ng mga source, kagaya ng mga kagaya PH. Sinabi ba ito ni SP Soto? Makikita nyo naman mga kababayan, unang search nyo pa lang, pagkayang, kunyari Google nyo i-search, lumabas dyan ABS-CBN, lumabas dyan News 5, lumabas dyan TV5, lumabas dyan yung GMA News, o lumabas dyan yung wala na CNN, lumabas dyan yung Billionaire News Channel. Malamang sa malamang kung magkakapareha siya ng article, malamang sinabi niya yan. Pero pagka sinearch nyo yan, pinakaunang lumabas yung Facebook post na kung saan nyo nabasa, anong tawa, binubudol ko. Digital literacy ganun lang ko kasimple mag-search. I-search yung mga keywords, Soto, additional tax, content creator. Kahit yun lang. Lalabas na yan. Pagka yan lumabas, kung saan nyo nakita yung post, kung saan nyo nabasa yung unang result ng Google search, fake news na yan automatic. Pero pagka yan lumabas, GMA, hindi ko sinasabi mo pagkakatiwalaan yung mainstream media na yan. Ibig sabihin, itong particular na mainstream media na to, na-fact-check nito, bineripikahan nito, at talagang sinabi ni Tito Soto, makikita yan. Pero kung yung nakita nyo po, search, yung pinakataas, yung nakita nyo post, huwag nyo na paniwalaan. Kalokohan na ho yun. Diba? O, dito siya tingnan mo naman. Ano na ako dito, tinutulungan na kita na magpaniwalaan yung sinabi mo. Naniniwala ako, di mo gagawin yun. Pinapakalat kagad nila Di ba? Kalat na kalat kagad yun. At talagang sirang-sira ang pananaw nila sa akin para dahil isipin mo yung content creator, tatax mo. O mga content creator, iboto si Tito Soto Una sa lahat, gago rin yung gumawa nun Paano mo gagawin yun? Napakahirap gawin nun. Gusto mo tatax mo yung mga content creators, paano mo gagawin yun? Hindi madali yun, makapagtawa na siya ng BIR But anyway, ang daming naniniwala. Yun ang mga danger na sinasabi. Hanggat maaari ay mapigilan agad or may-take down basta may mga ganong klase. Thank you, Mr. Chairman. Ano po, SP? Opo, yun po, Yusek Monilagan. Yung po, Kasi nabasa ko yun pero hindi ko sinakyan. Hindi ko natin sinakyan. Bakit?
Kasi sinerch natin. Digital literacy. Ganun lang mga kababayan, search nyo lang. Tanggal kagad eh. Yung nilagyan tayo ng pamantayan ng ng Meta. Yun lang. Yung pamantayan yun na yan. Eh paano yung security din po yan eh. Risk eh. Nasaan si Dante? Matagal pa ba si Dante? Check ka natin. Ay naku po, matagal pa ata. Mabilis na. Sige na. Binibigyan natin Tuloy ng natin to. malaking kasinungalingan yung ating mga matatawag nating key. Katulad Presidente, Vice President, Senate President, future President, nandun pa. So, paano? Pasimple pa to. Pasimple pa. Huwag mo sama please. Mr. Chair, no, please. No. Diyan na ako natutol eh. Dahil dyan please, no. Huwag yun ang dagdag Hoy, huwag kang mapikon. Biro lang yon. ang problema ko po. Salamat po. Okay. Po. Mr. Chair, the first thing we do is really, kapag may mga ganun, is to really debunked yung pong maling information na doon. And then secondly, we actually, may mga anti-cybercrime law naman tayo. We coordinate with the ICT, the Department of Information Communications Technology, the PNP, and of course, the NBI. So far, that's the first thing that we do po. Napakalaking bagay po kung manggagaling po sa inyong opisina. Totoo lang po, malaking bagay po pag manggagaling po sa PICO ang panawagan natin sa Meta. Hindi. Yari lang mga pamahalaan. Meron silang diba? Meron silang network, meron silang tawag dito, meron silang press con mayat-maya diyan diyan sa Malacanang. Lahat ng fake news doon sa araw na yon, si Anticlear iisa-isahin niya para may pakinabang siya. Iisa-isahin niya na lang. 'Di ba? Hindi sinabi ni Tito Soto, ganito ganyan ito. Ito ang totoong balita. Hindi kahit paano may pakinabang tayo diyan sa PCO na yan, 'di ba? Isa-isahin niyo na lang yung mga lumabas na fake, 'di ba? Yung team niyo, i-search niyo na lang ano ba yung mga fake news na lumabas kahapon. Isa-isahin natin yan sa PCO. Pasinungalingan natin na hindi totoo yan, 'di ba? Yun na lang, parang pakinabang kayo. Kayo nang mag-debunk, huwag niyo nang hintayin ma-take down. Galing na mismo sa PCO kasi pag galing PCO, pipikapin niya ng mga mainstream media. Na yung mga very personal na makaka-apekto po. Ma-take down lang kagad. Hindi naman po yung kasuhan ng mabilis kasi yung kasuhan may due process yun eh. Yung i-take down lang po kagad pag walang katotohanan. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalo na kagalang-galang na tagapangasiwa, Ginoong Senador Robin Padilla. Actually, may mga rekomendasyon po kami para sa mga bawat isang proposed Senate bills po at napakaganda po ng mga inyong proposal. We are in full support po. Isa po sa mga nabanggit, doon po sa Senate Bill number 1441, yung Social Media Fairness and Algorithmic Transparency Act of 2025, na kung saan dinefine po ng ating kagalang-galang na ponente, Senate President Vicente Soto III, yung po tungkol sa fact-checking organization. Paligay ko, it will fall Walang fact-checking PCO na lang para may kwenta naman yung ayon siya ng pamahalaan na yan. Hayaan na natin ang PCO dahil meron silang press con mayat-maya. Yan sila na lang mag-debunk kung merong i-debunk. Pinag-uusapan nila dyan sa PCO, napakawalang kwenta ko sa totoo lang. under the purview of fact-checking, yung binanggit po ninyo tungkol sa so-called fake news, but we'd rather call it as false information rather than fake news. Mamaya po, i-define natin mamaya. I'm sure a lot of fact-checkers would agree when we say that we'd rather say false information than fake news. So, yung binanggit po natin, sino po ang mga fact-checkers? Kasi napakahalaga po na magkaroon ng fact-checking ang lahat po ng mga posting sa digital world. Dahil doon po natin madidetermine kung isang content o isang nilalaman ay tunay o isang false information, be it misinformation or disinformation or malinformation. So, on behalf of Presidential Communications Office and the USEC Mon Ilagan and of course Secretary Dave Gomez, we are proposing na magkaroon po tayo ng Digital Media Integrity Council na kung saan ito po ay magiging isang independent fact-checking organization na bubuuin po ng mga miyembro mula sa maaaring mga miyembro po mula sa DICT, PCO, DepEd, CHED at mga media and media-related organizations kagaya po ng Philippine Press Institute, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, National Press Club, National Union of Journalists of the Philippines, Public Relations Society of the Philippines at mga representante po ng digital platforms ay maaari pong maging kasama. Sila po, kagaya ng nabanggit niyo po kanina, Excuse me, ma'am. Yung binabanggit ni Yusek Precious Hipolito. Pero Yan. sa mga susunod na araw pa siguro magkakaroon ng katuparan yan. Pero may binabanggit kayo mga fact checkers ngayon eh. opo, Katulad ko po, Mr. Chair, napakarami pong mga fake news na iniugnay po sa akin. Ito pong isa, kamukha nito ay Orly Gutesa, Break Silence. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Ito po yung isa, no? Pangalawa Tawa si Soto Parang kilala ko sino pakalat niya. Sabi siguro sa ipa. Effective! po ay, ito po napakaraming fake news ang lumabas. Ito po nakalagay po. Dear Rodante Marcoleta, sabi po niya, bakit pinag-iinitan mo ang tradisyon naming mga Katoliko? Ito po ay Noche Buena raw. Pero excited makatanggap ng Christmas bonus. Sa totoo lang, Mr. Chair, wala naman po akong binabanggit ng kahit ano tungkol sa Noche Buena. Ito po ay lumitaw, makaraan na pag-usapan na meron yatang nagsabi na opisyal ng ating gobyerno na ang 500 pesos ay kasyang-kasa sa Noche Buena. Wala po ang kinalamanan doon sa pagkakapahayag noon at bigla pong lumitaw lahat ng mga fake news laban sa akin. Yan po yung pangalawa. Ang pangatlo po, ayaw po talagang tumigil.
nilagyan po ako ng litrato, parang inaabutan ako ng Red Horse ni dating Pangulong Duterte. Ayan po. Alam naman po nila na iglesia po ako, hindi po kami umiinom ng kahit anong alak o anong inuming nakalalango. Ayan po. At ang pangapat po, ayan na naman. Kapapasok lang, sabi po, Mr. Chair, yari na, Marcoleta, nabigla sa mabigat na hatol sa kanya. Tanggal na siya sa Senado. So, paano naman po kayo magiging masaya sa ganito? Kaya po, ganito kasidhi po ang pagtatanong ng ating chairman at nandito po ang ating Senate President at nandito po ang pinakasikat sa social media, si Senator Rapi Tulfo. Lahat po kami ay nagrereklamo sa nangyayari. Ako po bilang, siguro, kailangan ko rin pong ipagtanggol ang sarili ko, Mr. Chair. Gumawa po ako ng paraan eh. Sinaliksik po namin kung sino yung gumagawa nito tungkol kay Gutesa. Napansin po namin at nakuha namin na a certain CDG Media Minds Nako. was promoting around 12 ads of this Tito Soto, makinig ka ha. Kilala kaya nitong si Tito Soto yung CDG man na yan? same topic on Meta. Nako. Ang registered mobile number ay nakuha po namin, nakarehistro kay Luis Orbon. Na-track po namin yan. At pagkatapos po na ma-expose ko sa program namin, siya mismo ang nagtanggal. So naunahan po namin ang CCI ba yun? Naunahan po namin ng DICT, mabuti tinanggal po yun. Kasi nakuha po namin yung kanyang pagkakakilanlan, pati yung kanyang telepono, nakuha namin pati yung kanyang ano na yun? Marami po eh. Yung kanyang magkakakilanlan sa kanya. Yung ginagamit sa Facebook. Yung email address mo niya, pati website niya, nakuha po namin. Kaya siya na po ang nagtanggal. Pagkatapos, ito pong Noche Buena, ganun din po ang ginawa namin. At iniulat din po namin sa aming contact sa Singapore na baka sakaling, ito po, inalis niya rin. Ngunit, ginamit na recycle po para ganun ay makarating na naman sa ibang kaparaanan. Ang problema dito, Mr. Chair, kagaya po na binabanggit ni Yusek Precious kanina, bakit po yung mga fact checkers po na alam natin, ang fact checkers ng Meta ay Vera Piles at saka ang Rappler. Bakit po hindi nyo ma-take down kaagad? Ang ginawa lang po ninyo, inilabel ninyo na misinformation. At pagkatapos, naging demote na lang. Para sa ganoon ay makita ng kukunting tao na lang. Bakit po ganoon? Paano kayo naging fact checkers? Alam naman po ninyo hindi totoo. Kaya tama po yung sinasuggest nyo, dapat objective yung mga fact checkers. Yung walang kinikilingan, hindi namumulitika. Alam naman po ninyong completely fake po lahat ito eh. Bakit kinakailangan kami po ang gagawa ng paraan? Magsikap kami sa sarili namin para ma-take down lang ito. Sapagkat hindi lang po nakakainis eh. Nakakasira po talaga. Correct. So sa akin lang po siguro, hindi ko masyadong iindahin ito eh. Ang problema, kapag nakita ng mga tao kahit hindi totoo, pinaniniwalaan po nila eh. Okay na, yung digital literacy yung kailangan natin. Wag iasa sa mga social media platform yung pagti-take down kasi matagal ho talaga yan eh. Matagal yan sa totoo lang. Hindi lang ho kasi Pilipinas ang kliyente ng mga ano na yan, ng mga social media platform. Marami naman silang tauhan, di ba? Pero sa dami ho ng kanilang mga parokyano, mga gumagamit sa platform, pagka meron hong nag-report yan, talagang matagal ho yung pag-action yan. Kaya ang pinakamabilis talaga, digital literacy. O kaya, yung mismong PCO, sila na mismo sumawata doon sa mga kumakalat na balita sa social media, sa Pilipinas. Sila na mismo, at kausapin na nila mga mainstream media. Yung PCO, o kausapin nila mga mainstream media, meron silang segment kontra fake news, di ba? Lahat ng fake news noong araw na yon, mapakalaban, kasama sa politika, kakampi, pagsama-samahin at ilabas lahat sa isang bugahan, lahat ng post, lahat ng makikita ng ating mga kababayan yan. Naging article yan sa sa balita, sa dyaryo. Fake news yan, picture send mo dun sa kapamilya mo. Huwag mong pakalat yan, fake news yan. Ito GMA news sabi niya. Ito PCO sabi niya, di ba? Pero kung hintayin natin mag-take down, matagal ho yan, Sen, matagal. Ang ako sa inyo, gawa na lang kayo ng isang ahensya na kung saan araw-araw linalabanan yung fake news. Di ba? Yun na lang. Their ability to mislead people, yun po ang masakit sa akin. Sa akin kahit Pero dapat non-partisan yun. Di pwedeng, kunyari, halimbawa, vlogger yan o stasyon yan. Kasi kunyari fake news yan, pero SSC nila sa ibang balita, yung halimbawa dito kay Senator Rodante Marcoleta, lalagyan ho nila ng lalagyan ho nila, deliveran nila ng kung ano kabalbalan, di ba? Kagaya ng Vera Piles, o kung yung Raptor na hindi dapat kanya. Dapat kung may fact checker man, hindi partisan, hindi siya bias. na iyain ninyo ako, hindi PCO na lang, Sen, PCO. masyado siguro sa akin yun. Ayoko lang nami-mislead ang mga tao into believing na ito po'y totoo. Malaki pong problema yun eh. Correct. Ano po bang pagkakaiba ng misinformation at saka disinformation? Yan, o. Secretary, sagot. Secretary Monilagan, kasi sinabi mo kanina misinformation. Wala po akong nakikitang pagkakaiba ng dalawa na yun. Kung misinformation, they're getting the wrong facts altogether. Disinformation, ganun din. They try to mislead people. Yan. Kahit pagbalik-balik rin yung dalawang salita na yun, iisang kahulugan nun. They will get the facts wrong for people to be misled. Period. Correct. Walang mapapakinabang doon. Why can't the fact checkers in the meantime do something? Sabi po kanina, ma'am, sabi mo, Attorney Bautista, meron jurisdiction tayo.
How come that we have a jurisdiction but we cannot do anything about it? So this is an empty jurisdiction. Attorney Bautista. Opo. Sa RA 10175 po kasi, or the Cybercrime Prevention Act, meron po kasi tayong jurisdiction over, for example po, in this case, pag yung na-damage na tao ay nasa Pilipinas. Depende po kasi yan kung magkakaroon po ng kaso against the person, tapos yung pong subject na sa ibang bansa. Yun lang po, magkakaroon po ng proseso na magkakaroon ng filing of cases over the person na nasa ibang bansa. Yun nga lang po, magkakaroon ng iba namang pag-uusap if may implement po yung kung ano man yung kailangan nating mechanism na para mapa-implement yung mga... Attorney, parang ibig kong sabihin ni Senator Marcoleta, ba't hindi ma-take down kagad? Opo, parang yun po. Parang kumakalat na ba? Kung hindi pa nila ginawa ng paraan na sila na yung magpa-take down, hindi pa ma-take down. Parang ang tagal. Parang wala tayong jurisdiction talaga. Parang ganun. Wala tayong power. Parang ganun po. Yes, Mr. Chair. Bakit sa dalawang pagkakataon nagawa namin? Dahil lamang sa pagsisikap namin na hindi ma-mislead ang tao. Kami na ang gumawa. Ito po ang paraan, alam nyo naman eh. I-report ng user sa Meta sa Singapore. Meta Philippines delegates it to our third-party fact-checker. From the third-party fact-checker feedback, Meta in Singapore will take down degrading yung mga findings na yun. Bakit hindi nyo magawa yun? Bakit po kami nagawa namin? And we successfully took down at least 2 fake news. Attorney? Tulad din po na sinabi ng PNP kanina, nagagawan po kasi ng request sa mga social media platforms, pero hanggang doon lang po kasi yung kaya namin gawin, hanggang mag-request. Tapos hindi Attorney, nagawa nga namin 2 beses. The question is, how come we did it before you can do it? Nagawa po namin. Pero ayaw na namin pong gawin dahil dapat kayo pong gumawa to protect us. Ang dami po ninyo eh. You are there to simply protect people. Mr. Chair, Senator Rafi Tulfo? the permission of Senator Marcoleta, pinag-usapan natin mga fact-checker dito. First of all, I'd like to thank Rappler because there was one instance na I was a victim of Kailangan mo pasalamatan para sa susunod, di ka na banatan. fake Pasalamatan news mo. and then nagpalabas ang Rappler ng fact-checking and napatunayan na fake na yun. So ang tanong ko, wala bang agency sa ating gobyerno na tinitingnan yung mga fact-checking group at kapag napatunayan na talagang fake, then motopropyo, kayong gagawa ng parada para ipa-down yun, iti-take down yun. And then number 2, wala bang agency sa ating gobyerno ngayon na nag-check sa itong mga troll farms because itong uso-uso na itong troll farms. Talamak na talamak to. Are we not doing anything about these troll farms? Salamat, Senator Marcoleta. Salamat, Senator, Mr. Chair. So, anybody would like to answer that? Unahin po natin yung ating mga fact-checkers. Okay lang sa iyo, Senator Marcoleta? Opo, unahin po natin ang Vera Files. Magandang umaga po. Maganda itong hearing kasi at least marami tayong Sino to? Si Tordesiel, yung anak ng tao ko, fact-checker pala to, si Helen Tordesilas. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video dahil nandiyan na Rappler. Sa usapin na, sorry, Vera Files pa. Helen, long time no look ha. Tagal na natin din nakikita Helen Tordesilas. Sa Vera Files, yan, Vera Files. Sa mga bumabakbak sa mga Duterte yan, kasama ng Rappler. Kaya kilala niyo yan, nasa ulis. Madam, puburger ka naman. Ako, dami ng pera. Alino natin ng Pilipinas.